matigas na lupa, matigas na puso. May mga lupa na kung saan ay hindi malalim ang pananalig. May mga lupa makamundo at may mga lupa mabuti na namunga ng masagana. So maliwanag na pinamanin dito na yung buti ay ang salita ng Diyos. So walang problema sa buti. Ang may problema ay ang uri ng lupa. At tayo na niya ng Diyos na alin na maging mabuting lupa. Bahagi yun sa patuloy na hamon na pinamamanig ko sa atin. Yung paanyaya na kung saan ay tinatawagan tayo ng Diyos na panatilihin na tayo naging mabuting lupa, kung tayo ay mabuting lupa, kung mayroon pa katigasan ng loob o maaaring may mga bagay na kinaugalingan tayo sa mga mundong buhay o maaaring gawa ng kahinaan ng ating pananampalataya, ay hinihiling ng Diyos at ito ay patuloy nating bungkalin, pagyamanin, bahagi yun. Kaya may mga ilang mga pamamaraan ng pagkilos na pwede natin gawin. Well, ayun tayo tinatawag na kung tuusin ay acts of piety, acts of charity, at bahagi rin na kung saan ay tayo ay ginaanyahan ng pumikapan na sabi nga natin dito ay exercise. Yun ang kailangan natin ng patuloy na pagkilos at pagsasakatuparan na mga bagay na ito. Kaya napakahalaga ho. Well, sabi nga ho natin, yung isa rito ay yung devotional practice natin. Sana po ay lalo natin mapagtibay yung sabi nga natin, kapag sabi natin devotion ay kinakailangan natin na ito ay panatilihin, pag-ibayuhin, at kinakailangan nawa natin masanay kahit na sa tinatawag natin murang edad. Kaya napakalaga yung mga tinatawag nating pamamaraan ng ating mga panalangin. Devotional practice. Medyo sabi nga natin, dagdag na yun. Dagdag na yun. Kasi higigit ito sa pang-araw-araw nating pagkilos kung pagtawagin natin requirement bilang isang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Ito ay higit sa pag-isimba pa natin every Sunday. Katulad ng magdarasal ng Santo Rosario, yung nobinaryo, kung ano man yung ating pinag-nobinaryo.
At sana rin po, no, yung iniling din natin na sana lumago, yung mga organisasyon na nagpo-promote nito, no? So, kinakailangan natin na dumami yung mga organisasyon. Marami kasi mga organisasyon tayo na namatay. Hindi lamang gawa ng pandemya, kundi bago pa ako dumating yung pandemya, no? Ay sana po ay matugunan natin. Kaya nga sabi nga sa susunod na Biyernes, yung ay 26, ay tayo po ay inaaniyahan. Itignan open ko, baga ito po ay sinisimulan ng ating mga lay ministers of Holy Communion, yung Holy Hour. Every gagawin natin ngayon ay yung fourth Friday of the month. So sisimulan namin ngayong 26, this coming Friday. Pagkatapos ng misa natin ay nagtatawag tayo sa Banana Sacramento sa altar. So, yun ay bahagi yun na sisimulan natin. Bahagi rin yun na makita natin yung alin, yung acts of charity. So, anumang uri ng pagtulong na pwede natin sa katuparan, nawa po ay sa iba, pero ating inaayon sa magkaroon ng pagtugon, lalo-lalo na bilang isang bayan ng Diyos, bilang isang parokya na makatulong sa pangangailangan ng bawat isa. Maaari siguro lalo-lalo na yung tungkol sa kalusugan. Maaari yung matugunan natin. Well, more on siguro sa edukasyon ng kalusugan. Pangalagaan natin, sapagkat sabi nga natin, kuminsan yung sakit, kung makapag-i-invite tayo ng mga may yung mga doktor or nurses o nutritionists na pwedeng tumulong sa atin para ho matulungan tayo sa maayos na kalusugan. Sapagkat kuminsan ay nabibigla na lamang tayo. Sabi nga kuminsan ni Alin, ay namamatay na lamang kasi biglaan. Hindi sapagkat bigla na namatay, ngunit Alin, hindi na check yung kanyang kalusugan. Kaya ngayon lang nalaman, very late na, kasi walang regular na check-up. Ay yun din pwede natin may lahat at may tulong yung ganong klase ng kaisipan. Pero isa lang yung halimbawa. Pero sana magkaroon din tayo ng pagkilos para po sa bagay ngayon. So ito po yung itinog natin sa harapan ng Panginoon, sapagkat sabi nga natin, ay sa pamagitan ng magkasakatuparan ng ating mga pinaniniwalaan tama tungkol sa ating pananampalataya, yun ang huhubog sa atin bilang isang mabuting lupa. Ay ilinangin natin sa harapan ng Panginoon may kapal. Sabi nga
natin na patuloy natin isakatuparan ng mga bagay na ito para sabi nga ay tumubo ng marami ang bunga ng salita ng ating Diyos.